sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo'y magpapasimula na, mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 37 sa atin pong mga himnaryo. Jesus, siyang patnugot na lagi nang nagtatanod sa atin ay nagkukupko upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa lakso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiriglan. Siya ay ating hanapin saan man tayo dumating at sa puso
sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nadirimlan. Patuloy po nating papurihan, parangalan at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos na siyang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 72 po naman sa ating mga imnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daang Tinubos ng Diyos dahilan sa dugo ng Kordero. sasalay. Tinubos niya tayo. Si Jesus ay aking tumatawag. Aral niya ay ating itanyag. May lugod tayo'y magyakap-yakap. Lumakad sa matuwid na landas. Sama-sama nating ibandera. Aral niya'y isigaw sa madla. Ebanghelyo'y ating ilathala. Hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod. Sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang atas. Lumakad sa matuwid na landas. Itanghal po natin at papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, 69 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galak. Pangako niyang ganap sa ating ihahayag kung tayo'y susunod sa kanyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tangi niyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang ating puso sa tinig ni Jesus
Jesus na may pangako. Huwag tayong pahihibo, kaysa tang mapalalo. Tingin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Si Kristo Jesus tumatawag ngayon upang tayo sa salay di magumon. Tanggaping mahinahon ang banal niyang layon, nang upang sa salay di maparoon. Siya ay tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na
mundo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga magulang, mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Nananatili na ang pagliligtas ay kinakailangang mag-umpisa muna sa ating mga sariling kaluluwa at sa loob po ng ating mga sariling mga sambahayan. Charity begins at home. Ito po ang banal at nais ng ating Panginoong Diyos na nasa langit, at ito sana ang laging maghari sa atin. Uunahin natin ang atin munang sariling kaluluwa at ang ating mga minamahal sa buhay. Tulad po ng sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Sa Huwebes po ng gabing ito, babatiin din natin ang lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at marami po ang nangingibang bansa at nangingibang mga bayan para humanap po ng kanilang kakainin sa araw-araw. Binabati po namin kayong lahat. Kayo na mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos, ang ating Panginoon po lamang, ang nakakakilala kung sino-sino po tayo. Binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa ating mga
banal na gampanin na ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Efeso 2:10. Nilalang tayo hindi para sa ating sarili. Nilalang tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoon ang presidente, obispo, pastor, saserdote, tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Nilalang tayo ng Diyos para tayo po lumakad sa lahat ng mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo po'y manatiling tapat sa Kanya, isang paglilingkod na walang kapaimbabawan, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon po ay Huwebes, Oktubre 17 na po. Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus. Husayin natin ang ating mga sarili, ihandog natin ang ating mga kaluluwa, na katulad po sa isang masarap na samyo sa kanyang banal na kaitaasan. Kahit na tayo nag-iisa, 2, 3, kahit na po ilan ang bilang natin sa loob ng ating mga tahanan, huwag nating gagawing dahilan para hindi na tayo makapaglingkod sa Kanya. Lahat nga po ng bagay ginagawa sa atin ng Panginoon para tayo po hindi na tayo kailangan lumabas ng bahay. Ang Diyos nasa lahat po ng mga dako. Kahit na po tayo nasa loob ng bahay, nalulugod ang Diyos sapagkat makikita niya, itinitiklop natin ang ating mga tuhod sa Kanyang pangalan na Diyos Kristo Jesus. Basahin po ninyo Filipos 2:10. Kaya tayo na po, kalimutan natin ang mga bagay ng sanglibutan, ituon natin ang ating espiritu sa mga bagay po ng kaitaasan, sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Tayo po, magpapasimula na ng ating mga pananalangin. Hihingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Maghahandog tayo ng bunga ng ating mga labi na pupuri at sasamba sa Kanyang maluwalhating pangalan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapung kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan, nag-iisa kapung Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Ama na sakbibi ka sa pag-ibig, dakila ka sa mga pagbibiyaya. Ikaw po ang Diyos na buhay, na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Amang banal sa pangalan mo pong Diyos at Kristo Jesus, makikita mo po muli kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Ama, nangangayupapa sa iyong banal na paningin. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Wala ka pong binawian sa sino man sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo po kami, dinaramtan. Pinalalakas, pinagagaling mo ang aming pangangatawan. Higit po sa lahat, marami pong salamat, Panginoong Hesus. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad sa amin ang amin pong mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo,
Sinasamba ka po namin, pinupuri namin at niluluwalhati ang kagalang-galang ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po sa iyong mga katotohanan. Alam mo, Ama, kung paanong nabuhay kami sa maraming mga araw na ipinaranas mo po sa amin. Inaamin namin, hindi namin naaabot ang iyong kasakdalan, ang iyong kaluwalhatian. Mga makasalanang tao pa rin kami, Panginoon. Nagkukulang, nakakalimot, nangagkakamali. Datapwat alang-alang po sa kabanalan ng Huwebes po ng gabing ito, na ika-17 sa buwan ng Oktubre 2013. Maawa at mahabag ka po sa amin. Ama naming Diyos, ituring mo po kabiglaanan lamang, kamangmangan, kagipitan at sanhi ng maraming mga pangangailangan ng iyong mga anak. Higit na nga po ituring mong taglay pa rin ang pagiging nasa mga kabataan pa ng lahat halos ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at kapatiran. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, huwag mong gawing dahilan upang hindi mo kami turuan at aralan. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. Panginoon po naming Diyos, hindi kami humihiling na bigyan mo kami ng mga kayamanan, ng mga kapurihan, nalipos ng mga kapaimbabawan. Hindi namin kailangan ang anumang bagay sa sanglibutan. Hindi po namin madadala sa aming mga libingan. Isang bagay lang ang lagi mong maririnig at mababasa sa kaibuturan ng aming mga puso. Panatilihin mo nawa kaming nakapananahan sa iyong banal na iglesia, sa iyong banal na katawan, sa iyong banal na tahanan dito sa lupa. Bigyan mo lamang kami, Panginoon, ng pusong laman na marunong matakot sa iyong mga saway at mga palatuntunan. At sa ikalawang pagparito mo po'y masumpungan mong kami po'y karapat dapat niyang papasukin mo doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, ikaw nawa ang muling tumindig sa amin. Ikaw ang magturo sa amin, nakikiusap kami sa iyo, Ama. Tulungan mo lamang ang iyong hamak na lingkod. Ibigay mo po sa kanya, Panginoon, ang lalong maraming hiwaga ng iyong mga kaharian sa langit. Buksan mo po ang kanyang puso't isipan. Dagdagan mo siya ng kaalaman at ng mga karunungan. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, bigyan mo kaming lahat na nakikinig ng mga pagkaunawa, ng mga pananampalataya. Ikaw nga ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo, nag-iisa naming pastor, guro, obispo, apostol, saserdote, tagapagligtas ng aming mga kaluluwa dito po sa ibabaw ng napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Hihipuin mo rin po sana kami sa araw-araw. Tutulungan mo po ang maraming sa amin naghihikahos sa pang-araw-araw na ikabubuhay. Pangunahi, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Ibabangon mo sana kami kung kami natitisod at nadarapa sa daanan ng buhay. Tutulungan mo po kami, Panginoon, na maging ang aming mga lupang pangangatawan. Bibigyan mo kami ng mahabang mga buhay, kagaling at kalakasan. Ilalayo mo rin kami sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban, sa kamay po ng hustisya, sa mga disgrasya sa daan, at sa lahat po ng mga taong tampalasan na aming nakakaugnayan sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Diyos, dumadalangin po kami sa iyo. Una mo pong hihipuin ang marami na sa aming patuloy na tumatanda, nanghihina na ng dahil po sa pagsapit sa katandaan at iba't ibang mga karamdaman. Mahabag ka sa amin, Panginoon.
tulungan mong malawig pa ang aming mga hiram na buhay, hindi upang gugulin sa mga kalikuan at pagtatampisaw sa kasalanan, kung hindi masumpungan mong pilit naming ginaganap ang palatuntunang ipinagkaloob mo sa amin. Una na nga po ang pangangaral ng iyong ebanghelyo na ipinagkatiwala mo po sa iyong banal na iglesia na tinatawag mo po sa iyong marangal na pangalan. Pangunahing pagalingin mo po, Ama, nakikiusap kami, at dagdagan ng maraming kagaling at kalakasan ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita Gonzales, ang aking mga kasama, si kapatid na Prospero at Glenda Gonzales, lalo na nga po ang pinakamatanda na sa amin, na si kapatid na Concepcion Tenedero, si kapatid na Floro Dator. Kahahabagan mo rin po si Robert, si Mercedita Heine, tutulungan mo po si Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, kahahabagan mo po si kapatid na Adaleno Gonzales Jr. at si kapatid na Expectacion Valencia. Mahahabag ka rin, Panginoon naming Diyos, sa lahat po ng aming mga minamahal sa buhay, sa lahat po ng aming mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay, mga kaibigan po namin, mga kapatiran. Pangunahin na nga po si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner Gonzales, si David, at si Daniel Valencia, si Shannon at si Ana Lira, si Jacob Gonzales. Hindi mo rin po lilimutin si kapatid na Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe at si Ador Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes. Higit na nga po silang lahat na nangangalat sa iba't ibang bansa at mga bayan, na katulad po ni nakapatid na Bayan Guanzon, gayon din po ni Flor Bautista at ni Rosemary Lucerna Gonzales. Mahabag ka po sa kanilang lahat, Panginoon. Malayo sila sa amin. Tutulungan mo po, Panginoon, iingatan, papatnubayan, at titipunin mo rin po sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasama namin silang lahat, maging ang kani-kanilang mga asawa, mga anak at mga mahal sa buhay, makarating sa ipinangangako mong kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Ama, pagpalain mo rin sana, higit na nga po sa kanila na pinasapitan mo ng mabibigat na karamdaman, kay Ate Aureng Domingo Gonzales, gayon din po sa aming balayan na si kapatid na Gloria Lucerna, at si Ogie na manugang ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Hindi namin nalilimutang palaging ipakiusap sa iyo. Maawat mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Dagdagan mo pa sila ng maraming mga araw, kagaling at kalakasan, at ikaw man po ay kanilang masambat maluwalhati sa kanilang mga hiram na buhay. Ang loob at labas ng aming mga sambahayan, ang mga sasakyan namin, mga mumunting ari-arian, maging mga halamanan at mga hayupan, huwag mo po sanang ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan. Higit na nga po sa lahat ng aming mga masasamang mga kapitbahay. Ama, kami dumadalangin. Kami po'y umaas at sumasampalataya. Dinirinig mo po ang aming pananalangin sa Huwebes po ng gabing ito. Kapag kami iyong napakain na ng iyong mga dalisay na aral, kami po iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakai kailanman.
Amen. At ngayon po, mga iginagalang naming mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa lahat po ng ating mga kaibigan na walang sawa at patuloy na nakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal at malinis na layunin na magampanan natin ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kunin na po natin ang ating mga banal na kasulatan at mag-uumpisa na po tayo, at ang atin pong pinakapaksa ay mula po sa aklat ng mga taga-Romanos, at ang atin pong pinakapag-aaral sa Huwebes po ng gabing ito mula po sa pangkat 10 at talatang 15. Kukuhanin po natin sa talatang ito ang anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Dito sa ating paksa, napakagaganda daw po. Yung salitang anong pagkaganda, yun po ay superlative. Wala na pong gaganda sa mga paa ng mga tao na nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kung alin po naman yung mga balita na masasaya at mabubuti, ito po ay spiritual. Hindi po ito yung mga balita na napapakinggan natin sa mga telebisyon, sa mga radyo, nababasa natin sa mga dyaryo na mga tabloid, o napapakinggan natin na dinadala ng mga mapaghatid, dumapit, o yung mga tsismoso at mga tsismosa. Ito po ay banal na bagay. At kung bakit po sinasabing masasayang balita, sapagkat alam po natin, yung masasayang balita, yung balita ng Panginoon Diyos. Ito po ang kanyang ebanghelyo, yung tinatawag na Biblia o mga banal na kasulatan. Bagaman ito po ay 6 na aklat na pinagsama-sama, magmula po sa matandang tipan, na kumakatawan po sa wika nga ay 39 na mga aklat magmula po Henesis hanggang sa aklat ng propetang si Malakyas bago po nagkatawan tao ang Diyos. Yan po ay 39 na aklat na hindi naman po nakita-kita ang mga sumulat nito ng mga banal ng Diyos. Sila po ay nagsisulat ng mga aklat na ito, udyok po ng Espiritu Santo o udyok ng Diyos. At ito po ay bahagi ng mabubuting balita sapagkat ang matandang tipan ay nagpapakilala na meron ngang Diyos na magkakatawan tao. At nang magkatawan tao nga po ang Panginoon Diyos, siya nga po ang Panginoong Jesucristo. Sa kanya pong aklat ng San Juan 5:39, inyong basahin ang mga banal na kasulatan sapagkat inaakala ninyo na dito meron kayong buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga po nang magkatawan tao na ang Panginoon Diyos, nakilala natin, walang iba kung hindi Panginoong Jesucristo. Magmula po naman doon sa kanyang pagkakatawan tao sa unang-unang aklat, mga kapatid ng Bagong Tipan, sa San Mateo po naman hanggang Apokalipsis, o yung tinatawag na paghahayag o revelasyon, kung kailan o ano ang mangyayari sa ikalawang pagparito. Yung po naman ay 27 aklat. At ang nangakasulat nga po roon, una ang 4 na aklat ng mga ebanghelista, na walang iba kung hindi si Mateo, si Lucas, si Marcos at si San Juan. At naroon din po sa Bagong Tipan ang mga kasulatan ng aklat ng mga gawa.
na mga napasulat na ginawa ng mga unang 12 apostol at nang mamatay nga't nag-suicide, nagpakamatay si Judas, ang ipinalit ay si Matias. At dito rin po sa Bagong Tipan, may mababasa tayong mga sulat ni Apostol Pablo na ang kanyang pangalan nung araw ay Saulo nang hindi pa siya ginagawang ilaw sa kahintilan. Kaya nga po may sulat ang Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa mga anak niya na nasa Roma, sa Galatias, sa kung saan-saang mga lupalop ng sanglibutan na labas sa bansa ng Israel, sapagkat nakapagtayo po si Apostol Pablo ng iglesia o ng katawan ng Panginoong Jesucristo sa labas po ng bansa ng Israel o sa mga bayan ng kahintilan. Sa madalit sabi po, ang mabubuting balita, ito po ang kumakatawan sa banal na kasulatan, sapagkat ito ang magbibigay sa tao ng kabutihan. Sa 2 Timoteo nga po sa kanyang Kapitulo 3, 15 hanggang 17, ang Biblia magagamit sa lahat ng bagay, sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, para ang tao ng Diyos ay tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Maliban nga po, na ang mga banal na kasulatan, basahin, pakinggan, pag-aralan, sampalatayanan, at pagkatapos magpabautismo sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at Espiritu Santo, na walang iba kung hindi ang mabubuting balita, San Juan 6:63 na pawang Espiritu at pawang buhay, hindi po tayo makakarating sa Ama o sa langit, sangayon po sa mabubuting balita. Kaya nga, balikan natin ang ating paksa, Romanos 10:15, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Bakit nga po tinatawag na mabuti ang Ebanghelyo? Ang pinakikinggan nga po natin ay mga utos, mga aral ng Diyos, na ayon sa Romanos 7:12, ngayon nga ang utos po ng Diyos. Ang utos ay banal, ang utos matuwid, ang utos ay mabuti. Maliban po sa utos ng Diyos, wala na pong mapagkukuhanan tayo ng kabutihan kung hindi ang banal na kasulatan. Pagkagaganda ng mga paa niyaong nagdadala ng masasayang balita. Masayang balita dahil bibigyan tayo ng Biblia ng pag-asa. Kung meron tayong kalumbayan, meron tayong suliranin, meron tayong kapighatian, wala pong makakasawata, wala pong makatutulong, wala pong makapagbibigay ng kalutasan kung hindi ang tinatawag na mga salita ng Diyos sa bawat tao na nabubuhay sa balat ng lupa. Kaya bilang pagpapasimula, kanino po baga lamang ipinatutungkol ng ating paksa? Sino ba itong mga tao na meron ikang magagandang paa sapagkat nagdadala ng mabubuting balita o ng Ebanghelyo? Ito po baga para sa lahat ng mga, sabihin na natin, iglesia o mga mangangaral, lalo na nga po ngayon sa huling araw napakarami pong relihiyon. Magmula po dyan sa tinatawag na hindi kinikilalang mga Kristiyano, meron silang kani-kanilang uri ng kani-kanilang relihiyon, napakarami po. At gayon din naman, ang mga Kristiyano, na alam natin, tuwirang nakikita natin, hindi po lahat ng Kristiyano ay iisa. Meron nga pong Kristiyano, ang pananampalataya si Kristo tao. May mga Kristiyano, ang pananampalataya tatlo ang Diyos. Meron pong mga Kristiyano, mas mahalaga pa sa kanila ang mga birhen, ang mga santo, ang mga santa, ang mga unang banal, ang mga bayani.
Kaya dito po, kailangan pag-aralan natin. Ipinakikilala lamang sa paksa, hindi po lahat ng tao merong magagandang paa sapagkat hindi naman lahat ay nagdadala ng mabubuting balita. Mga kapatid at mga magulang. Para tayo lubos na maliwanagan, basahin po natin ang mga banal na kasulatan. Kanino nga po baga ipinatutungkol ng ating paksa? Ang mga tao na meron daw magagandang mga paa sapagkat nagdadala ng mabubuting balita. Buksan po muna natin ang Romanos. Meron pong binabanggit si Apostol Pablo, ilaw sa kahintilan, si Pablo, tungkol po sa hula ng Diyos na ipinasulat ng Diyos kay Propeta Isayas. Ito po ang pinakasusi para matutuhan natin kung sino nga ang mga taong may magagandang mga paa. Buksan ninyo ang 9:29 ng Romanos. At gaya ng sinabi ng una ni Isayas, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo ay naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Una po sa lahat, itanong po muna natin, ano ba ang ibig sabihin kapag binabanggit yung Sodoma at Gomora? Sapagkat merong sinalita ang Diyos ayon kay Propeta Isayas. Ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, nag-iwan ng isang binhi. Na kung ito ay ating uunawain, merong itinabi ang Panginoon Diyos isang binhi. At pagka binabanggit yung binhi, alam natin sa ating pagtatanim, kung halimbawa tayo ay mga magsasaka, nagtatanim tayo ng mga binhi. Yung mga binhi na atin pang pinipili yun, no? Yung isang nagtatanim ng palay, hindi lahat basta palay itatanim niya. Kung hindi, pipiliin niya yung magagandang mga binhi. At dito, kung hindi raw nagtago, nagtabi, nagtira, makinig tayo, ang Panginoon ng mga hukbo ng isang binhi, makinig tayo mabuti mga kaibigan, ha? Naging katulad sana tayo ng Sodoma at ng Gomora. Pag binabanggit po yung Sodoma at Gomora, yun po ay kumakatawan sa dalawang bayan na sinunog ng apoy. Nawalan po ng kabuluhan, sinunog po tostado. Sunog na sunog lahat po ng hayop, lahat ng tao, lahat ng halaman. Isinumpa ng Diyos at alam natin ang dahilan. Wala po doon ang ating paksa. Dadapwat ang kinukuha natin para magkaroon ng kaliwanagan at kasagutan ang tanong natin kung sino ang mga tao na magaganda ang mga paa sapagkat nagdadala ng mabubuti at masasayang balita. Binasa po muna natin ang isang inihula ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas na dito binabanggit ni Apostol Pablo sa 9:29. Sapagkat kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon, tayong lahat ng mga tao, wala nang pag-asa. Sodoma at Gomora na tayong lahat. Sa makatwid naroon ang susi. Merong itinabi ang Diyos, may iningatan, meron siyang wika nga binhi na iniwan. Ngayon, ang atin pong ikalawang tanong, sino po itong binhi na tinutukoy ng hula ni Propeta Isayas na binabanggit ni Apostol Pablo? Tignan po naman natin ang patunay din ni Apostol Pablo 9:23. At upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Putulin ko po muna, Sa 9:23, merong panukala ang Diyos upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Alam natin, ang Diyos kayamanan talaga ng awa. Kaya nga kung tawagin natin ang Panginoon puno ng awa.
Siyang pinanggagalingan ng lahat ng kaawaan. Kasabihan nga nating mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Anong ginawa ng Diyos sa 9:23 ng Romanos? Para maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Meron pong tinutukoy na mga sisidlan ng awa. Yung bang kaawaan ng Diyos, kanino ba ilalagay yun? Di sa mga lalagyan ng awa. Sino ang tinutukoy? Yung mga hayop ba? Yung mga bagay ba? Yung mga halaman ba? Yung lahat ba ng mga wika nga nilalang ng Diyos? Hindi po. Ang tinutukoy ng mga sisidlan ng awa, yung nilalang niya sa kanyang larawan. Katunayan nga tayo, nilalang niya sa kanyang larawan. Wala namang larawan ng Diyos. Ang Diyos ay espiritu, walang laman at walang buto. Pero nalalaman nating mga tao, ang Diyos puno ng karunungan. Puno ng tinatawag na katwiran. God is justice. Puno ng kapangyarihan. God is almighty. Makapangyarihan, at ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Sa makatwid, ang ipinakikilala lamang na sisidlan ng awa ng Diyos tayong mga tao. At nang sabihin ng Biblia na ninalang tayo sa kanyang larawan, binigyan tayo ng bahagi na na mayroong kapangyarihan. Tayo ang makapangyarihan sa lahat ng nilalang na mababa sa atin. May kapangyarihan tayo sa mga hayop. May kapangyarihan tayo sa mga halaman. May kapangyarihan tayo sa mga isda, sa mga ibon. Sa lahat ng mga bagay, tayong mga tao ang Diyos ng ibang mga mababa sa atin. Kaya nga ibinigay kay Eva, ibinigay kay Adam ang kapangyarihan upang sila'y maghari sa lahat ng bagay nang sila po ay nilalang. Ayon po sa aklat ng Henesis, mga kapatid, tayo binahaginan, inilarawan. Tayo nga ang mga Diyos ng mga ibang nilalang na mababa sa atin. Bakit? May kapangyarihan tayo sa kanila. Ngayon, ang sisidlan ng awa, ang wika ng balak ng Diyos, mga kapatid, ay nagtira siya ng isang binhi. Nagtira siya ng isang lahi. Nagtira siya ng isang sisidlan. Mga tao yun, para maipakilala ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian na kanyang inihanda ng una pa, mga kapatid, ayon sa Romanos 9:23. At sa 9:24, maging sa atin na kanya namang tinawag. Alam natin, tinawag si Apostol Pablo, tinawag ang unang 12 apostol. Nang magpakamatay si Judas, tinawag naman ng Diyos si Matias sa pamamagitan ng pananalangin at ng tinatawag na yung pagpili ng natirang 11. Hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hentil. Sa makatwid, merong ibig ipakilala ang Diyos. Merong ibig ituro. At kung ano ang kaalaman o kinalaman ng mga taong nagdadala ng masasayat mabubuting balita, magaganda ang kanilang mga paa. Ito nga ang ibig ng Diyos na liwanagin sa atin. Meron siyang isang binhi na itinago, itinabi, iniwanan niya para meron siyang pagsidlan ng kalwalhatian o ng kanyang tinatawag na awa para sa tinatawag na mga tao na kanyang nilalang. Ang tanong natin, mga kapatid at mga magulang, sino naman itong binhi? Sino naman itong kanyang itinago, itinabi, iniwan para gawin niyang sisidlan ng kanyang pagkaawa? 9:25 ng Romanos din. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Tatawagin kong aking iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, diyan naman sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay.
At ito po ang hula nga ni Propeta Osayas naman sa kanyang 2:23. Noon pong taong 785 bago nagkatawan tao ang Kristo, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Hosea 2:23, buksan ninyo, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay aking bayan, at sila'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Napakaganda. Sa makatwid mga magulang dito sa ating paksa, anong pagkagaganda ng mga paa ng mga tao na nagdadala ng mabubuting balita at ng masayang balita? Ang wika ni Apostol Pablo, kung hindi nagtira ng isang binhi, kung hindi nagtabi ng isa pang grupo ng mga tao, ang ibig lang ipaliwanag, wala tayong naging kapalaran, wala nang saysay ang pagiging tao natin. Bakit? Wala nang tinatawag na pagliligtas. Naging katulad sana tayo ng Sodoma at Gomora, pero nagtabi ng isang binhi, nagtago ng isang lahi para makapagpatuloy ang awa, ang habag, ang pagliligtas at ang kaluwalhatian ng Diyos. Sino ito? Sila ang mga tao na tinatawag ng banal na kasulatan, hindi bayan ng Diyos, na tinatawag na hindi nagkamit ng awa, na ipinakikilala ng Biblia walang pag-asa sa Diyos, walang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ito ang tinutukoy ng ating paksa. Ano po ang mga katunayan? Sino nga po baga ang katuparan ng hulang ito ni Propeta Isayas at ni Propeta Osaya? Basahin po natin unang Pedro 2:9. Datapwat kayo ay isang lahing hirang, isang makahari, pagkasaserdote, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Putulin ko po muna. Dito po ang nagsasalita si Apostol Pedro, unang Pedro 2:9. Ito po ay sulat ni Apostol Pedro sa mga tao po na labas ng bayan ng Israel. At ito nga po, ang mga bagong kapatiran, ito nga po ang nagsitanggap sa relihiyon na ipinakikilala ng lalaking si Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol. Sinulatan po niya. At ang sabi niya, kayo'y isang lahing hirang, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sino-sino ba itong bayan na pag-aaring sarili daw ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, 2:10, na nang nakaraang panahon, hindi kayo bayan. Ayan. Nung nakaraang panahon, hindi kayo bayan ng Diyos. Hindi kayo makahari. Hindi kayo bansang pag-aaring sarili ng Diyos. Datapwat ngayon, bayan kayo ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon, nagsipagkamit kayo ng awa. Ito po ang hinuhulaan. Nino? Ni Propeta Hosea, halos 800 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Itatatag ko siya para sa akin sa lupa. Gagawin ko siyang aking sariling bayan. Bayang walang awa, hindi nagsipagkamit ng awa. Tatawagin ko siya na aking anak. At siya naman sa dakong ngayon magsisipagsabi sa akin, ikaw ang aming Diyos. Ito po ang mga hentil, mga kapatid at mga magulang. Ito po ang ipinakikilala ng ating paksa na mga hentil na magsisipagdala ng masasaya at mabubuting balita. Bakit? Sila ang ipinakikilala na katuparan ng inihula ng Diyos mula sa kahentilan, hindi sa bansa ng Israel, hindi mga Hudyo, mga kapatid at mga magulang. At sila'y gagawing sariling bayan, gagawin hindi basta bayan, makahari. Bakit? Gagawin silang pag-aari ng hari ng mga hari. Kaya sila makahari. Bansang banal, bayang pag-aari, pag-aaring sarili ng Diyos.
At kung sila'y maitatag na, ano ang katunayan? Na sila nga ang mangangaral ng mabubuting balita, na sila nga ang magdadala ng masasayang balita, na sila nga ang kakasangkapanin ng Diyos upang magdala ng kaligtasan sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Mga kapatid, at magaganda ang kanilang mga paa. Ituloy natin ang unang Pedro din po. Ganito po ang sinasabi sa kanyang unang Pedro 2:9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Pag binabanggit po yung pagkasaserdote, sa 12 angkan ng Israel, isa lang po sa 12 angkan ang tinatawag na saserdote. Yun po ang mga Levitiko. Kaya nga po, ang angkan ni Levi hindi tumanggap ng lupa doon sa Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. Ang pinakapamana nila yung tinatawag na tithing, yung buwis, 10% ng kinikita ng unang 12 mga angkan o 11 angkan. Yun ang pinakakabuhayan nila. Hindi sila tumatanggap ng lupa o ng ari-arian kung hindi yung abulo, yung wika nga kinikita ng kanilang 11 kapatid, magbubuwis ng 10% at sila makasaserdote, sapagkat pag binabanggit yung saserdote, sila ang inihalal na mangangaral ng Diyos. Dadapwat, ang ating paksa ayon kay Apostol Pedro, unang aklat 2:9, itong mga nasa kahintilan, itong mga hindi Hudyo at mga hindi Israelita na itinayo ng Diyos, ginawa niyang makahari, bansang banal, bayang makasaserdote, pagkasaserdote ng Diyos. Ibig sabihin, ito nga po yung lahi na itinabi ng Diyos para magdala ng mabubuting balita. Ito ang lahi na mangangaral ng masasayang balita o ng tinatawag na ebanghelyo ng kaligtasan. Ituloy po natin, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag. Ayan, upang inyong ipahayag, for you to communicate, to spread, to disseminate, ipakilala, ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito ang mangangaral ng ebanghelyo. Mga kapatid, ito ang magaganda ang kanilang mga paa. Paano lubos na ipinahahayag ng Diyos ayon sa banal na kasulatan itong kanyang hinirang na lahi ng Diyos? Meron bang pagkakakilanlan ang mga taong ito, kapatid na Cirilo? Paano natin makikilala, lalo na nga sa huling araw na ito, itong tunay na mangangaral pala, itong tunay na mga isinusugo ng Diyos? Magaganda ang mga paa nila sapagkat nagdadala ng mabubuting balita o ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Meron pong mababasa tayo. Sino sila? 3:29. Ano ang kanilang pagkakakilanlan? 3:29 ng Galatias. At kung kayo nga ay kay Kristo, eto po, kung kayo nga ay kay Kristo. Putulin muna natin. Kapatid na Cirilo, ang dami pong iglesia kay Kristo. Meron nga pong kay Kristo, mga kapatid, pero ang pagkakilala naman nila, si Kristo ay anak lang ng Diyos, si Kristo ay propeta lamang, si Kristo ay Diyos na bababa, si Kristo ay kay tao, si Kristo ay kung ano-ano ang pagkakilala nila. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga dapat nating pag-aralan At sinasabi nga ng Panginoong Jesucristo, San Mateo 24:5, sa huling araw, ang unang palatandaan, magsipag-ingat kayo bago dumating ang ikalawang pagparito. Maraming paririto sa inyo na mga bulaang Kristo at ililigaw nila ang marami. Kaya tayo kailangan mag-aral, kaya tayo kailangan makinig. Mga kapatid, at sa Huwebes ng gabing ito, itinuturo sa atin kung sino ang tunay
na mga inihalal na mga anak ng Diyos mula sa kahintilan na magdadala ng mabubuti o tunay na mga balita ng Diyos. Kaya nga, sino nga sila? 3:29 ng Galatias. At kung kayo kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham. Ayan. Kung hindi sana nagtira ng isang lahi, ng isang binhi ang Diyos, naging Sodoma at Gomora sana tayo, lahat tayo sa impyerno. Pero nagtira nga ng isang lahi, ng isang grupo ng mga tao, mula sa kahintilan, na sila ang magdadala ng mabubuting balita, ng masasayang mga bagay, o ng tinatawag na kaligtasan. Kung kayo nga'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Sino nga sila? Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo. Ibinibihis na si Kristo. Sa makatwid, ang nakay Kristo, yung tumanggap po ng bautismo. Kaya nga, sino ang nagsitanggap ng bautismo na nakay Kristo? Mga kapatid, unang Tesalonica 2:14, na ito ang tinutularan natin sa huling araw. Kayo ikay nagsisitulad saan? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon itinayo ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ng Judea ang kanyang iglesia. Tinutularan natin ang mga unang iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Pawang kay Kristo. Pag binautismuhan tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ibinibihis na natin, ginagaya na natin, isinasakabuhayan na natin. Alin? Ang mga kabanalan ng mga unang mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, wala nang magiging Hudyo, 3:28. Ng Galatias din, wala nang magiging alipin o layaman, wala nang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakaganda po. Hindi tayo maliligaw. Basta babasahin natin ang Biblia, hindi tayo maliligaw. Ito ang binhi na itinira ng Diyos. Mga 700 o ang humigit kumulang hanggang 800 taon bago pa nagkatawan tao ang Diyos. Meron na siyang itinatalaga, lahi na galing sa mga bansa na hindi kasama sa bansa ng Israel, hindi mga Hudyo. Kaya tayo, mga hentil tayo, mga Pilipino, ang iba sa atin, in-check, ang iba sa atin ay kung ano-anong pinanggalingan ng lahi. Pero nang magpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, salita ng Diyos o Ebanghelyo, Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Amen. Tayo nga ang binhi ni Abraham, tayo ang tinutukoy na magdadala ng masasaya at mabubuting balita, pagkagaganda ng kanilang mga paa. Ang wika ni Apostol Pablo. Mga kapatid, sa ating paksa, sa Romanos 10 at 15. Ngayon, ang mga huling katanungan po natin, mga magulang at mga kapatid. Ano po ba naman ang kaugnayan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating banal na paksa? Mga kapatid, talaga bang ito ay kaugnay sa tinatawag na nagdadala ng mabubuting balita? Ano nga po baga ang kaugnayan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at tinutukoy na magaganda ang ating mga paa? Na tayo daw ang nagdadala ng mabubuting balita. Unang Korinto 12:27. Bakit? Bakit Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ilan ba kayo, kapatid na Cirilo? Nakaw, kokonti po kami. Sa Los Angeles, wala pa kaming 10. Sa ibang mga bahay-bahay ng mga kapatiran namin, siguro 3, 2. Sa mga kaibigan namin, siguro, pinakamaliit, pinakakaunti. Wala po kaming mga katedral, wala po kaming mga kayamanan, wala po kaming private army, wala po kaming relasyon sa mga politiko. Hindi po kami nilalapitan pagka-eleksyon ng mga presidente, senador, kongresista, kutakot-takot. Wala po kaming mga leader na tao. Wala po kaming mga tagapangaral na tapos ng Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Wala! Kami po pinakamaliit. Kami pinakakakaunti, pinakamahirap.
mga kapatid at mga magulang, wala po kaming iniwanan sa unang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung babasahin ninyo ang bagong tipan, ang mga membro ng katawan ni Kristo o ng iglesia sumasamba lang sa mga bahay-bahay, sa mga bundok, sa mga ilog, sa mga dagat. Basta nagkakatipon kahit saan, nananalangin, lumuluhod, sumasamba sa aming Panginoon. Gayon din po kami sa huling araw. Ano nga ang kaugnayan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating paksa? Anong pagkagaganda ng mga paa ng nagdadala ng mabubuting balita? Unang Korinto 12:27, ito po ang itinuturo sa atin. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Ayan, ang kausap po, tayo, iglesia ng Diyos. Yung salitang iglesia, nanggaling po sa salitang Griego, ekklesia. Ang ibig sabihin po, body of God, katawan ng Diyos. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Ayan. Sino ang inilagay sa iglesia? Una-una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta, mga guro, himala, kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala, at iba't ibang mga wika. Ano po ang unang-unang kukuhanin natin dito? Ano ang kaugnayan ng ating paksa? Dito, sa binasa natin sa 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos naglagay ng ilan. Saan? Sa iglesia. Ano ang iglesia? Katawan ni Kristo. Ang iglesia, hindi yung literal na katedral, semento, bakal, pako, ginto, pilak. Hindi. Nakamukha ng nakikita nating magaganda at magagara na mga tila kastilyo, na mga matatayog, na mga building. Hindi po. Ang iglesia po, katawan ng Diyos. Tayong mga tao. At anong unang inilagay rito? Unahin natin, yung mga apostol. Mga kapatid, una na nga, yung 12 apostol. At nang magpatiwakal na itong si Judas Iscariote, inihalili ng Diyos ang lalaking si Matias sa pamamagitan ng pananalangin at ng wika nga palabunutan nitong mga natirang 11. Hindi kamukha nang nangyayari ngayon. Isang obispo, siya raw ang sugong anghel, namatay siya sa katandaan, inihalili yung anak. Nung mamatay din yung anak, inihalili yung apo. Bakit kayo ganyan? Kayo ba ang nagdanak ng dugo alang-alang sa katawan o sa iglesia? Hindi po. Ang ating Panginoon, ang Panginoon ang may-ari ng iglesia. Wala kayong karapatang ipamana ninyo sa mga anak ninyo, kumpare, kaibigan. Nakamukha nang nangyayari ngayon, kaya puro katiwalian. Mga kapatid, maging ang lahat ng reliyon, nilalahat ko na. Bakit nga po baga una sa lahat? Inilagay sa iglesia ang mga apostol. 28:19 ng Mateo. Dahil dito, ang utos sa mga apostol, magsiyaon kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. Saan ba bautismuhan? Sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Saan yan? Isa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At naririto, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan. Paano natin makikilala ngayon ang tunay na iglesia ng Diyos na pag-aari ng Panginoong Jesucristo? Hindi po pinamamahalaan ng taong obispong tao. Hindi po. Hindi po pwede. Lahat ng tao sinungaling. Romanos 3:10-18. Dapat ang isang obispo walang kapintasan. Asawa lang ng isang babae. Mga kapatid, sino ang makakaupo sa luklukan ng Panginoong Jesucristo? Wala! Kaya ang wika ng Panginoon, naririto, ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan, hanggang 2013, hanggang ikalawang pagparito, ang Panginoong Jesucristo, ang aming Pangulo, ang aming Obispo, ang aming Pastor, ang aming Apostol, Saserdote ng aming mga kaluluwa. Unang Pedro 2:25 at sa Hebreo 3:1. Basahin ninyo. Wala kami nakikilalang tagapanguna kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At kami ang pinakakakaunti. Kahit naman ang panahon ng Panginoong Jesucristo. Ano ang nangyari? Hindi ba una-una 12 ang miyembro niya? At nang siya ipapako na sa krus, nagtakbuhan pa ang mga apostol na ito, naglayuan, iniwanan pa siyang mag-isa. Ganyan din sa huling araw. Ang alipin hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung
Ako ay kanilang pinag-usig. Pag-uusigin din naman nila kayo at iiwanan din kayo na mag-isa. Kaya dito po sa pag-iiglesia, Christianism is a sacrifice. It is not a benefit while we are still alive. Sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, daranas tayo ng maraming pagtitiis, kinakailangan para makapasok tayo sa langit, ang wika ng mga apostol. Kaya napakaganda po ng ating pag-aaral. Ito po ang aming itinuturo sa inyo, ang lahi na itinira, ang lahing mula sa kaintilan, ang mga magaganda ang kanilang mga paa na magdadala ng mabubuting balita. Walang iba kung hindi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Efeso 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala at maipahayag sa lahat ang kagilagilalas na karunungan, kapangyarihan ng Diyos. Ano ang ipinangangako? Ano ang tinitiyak ng Diyos na gagawin sa bawat membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Na bukod sa pagkagaganda ng kanilang mga paa, dahil tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, ano pa ang tinitiyak na ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung hindi tayo nakakalimot, ibahagi natin, i-share, ibigay. Una na nga, charity begins at home. Sa atin munang mga mahal sa buhay, ano ang tiyak nakakamti natin, hindi maaalis sa atin. 4:3, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong, na yung tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, at kasama rin naman si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan nangasulat sa aklat ng buhay. Mga gala kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga gala kayo. Mga galak tayo. Bakit? Tumutulong tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pagkagaganda ng ating mga paa sa paningin ng Panginoon, nagdadala tayo ng mabubuting balita sa lahat ng mga taong ibig magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito, hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Bakit? Magsasaya tayo, ang mga pangalan natin nasulat sa aklat ng buhay. Amen! Pag sinasabing nangasulat sa aklat ng buhay, sigurado tayo sa ikalawang pagparito, papasok sa buhay na walang hanggan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang presidente, ang obispo natin, ang ating Panginoon. Hindi tayo mangangailangan, siya ang ating mabuting pastor. At bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat. Una na nga sa ating sariling mga sangbahayan, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa mga may karamdaman, sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po'y binubuhay pa.